Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad Tayyibin at-Tahirin. Amma ba'd. Ya ayuhal ikhwa, sa lahat po ng ating mga kapatid sa pananampalataya, mga kaibigan na laging sumusubaybay sa ating palatuntunan ito, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan ay sumasa inyo at ang biyaya ng Allah. Okay, sa episode na ito, sasagutin natin ang isa sa mga importante na tanong. In fact, naging paksa na ito eh. Oo. May mga kapatid kasi sa ibang pananampalataya, mga kaibigan natin na nagsasabi na mas nauna ang Judaismo kaysa Islam. In fact, sinasabi nila, una ang Judaismo, pagkatapos nito ang Kristyanismo, bago ang Islam. Yan ay pananaw nila, perspective nila, at saka, point of view nila yan. Pero sa ganang atin, bilang mga Muslim, ano ba ang sinasabi natin? Of course, ang binabatayan natin ay ang Quran. Okay? Ang pananampalataya ng mga Muslim ay Islam. Yan ang kanilang din, yung religion nila. Oo. At of course, kailan ba nagsimula ang Islam? Totoo ba na doon lang nagsimula sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Hindi po. In fact, sa perspective natin, sa doktrina natin, sinasabi natin na ang Islam ay ang pinakaunang pananampalataya at ang pinakahuli. Ibig sabihin, ang Islam is the first and final religion. Ano bang implication nito? Kung sinasabi natin na ang Islam ay first and final religion, maraming mga propeta. Ano bang mga religion nila? Halimbawa, si Propeta Adam. Ano ba ang religion niya? Si Nabi Idris, alayhisalam. No? Sumasa kanilang lahat ang kapayapaan. Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh. Wala ito sa Biblia. No? And then of course, sila ni Nabi Noah, si Noah. Ano bang religion ni Noah? Okay? Si Propeta Ibrahim. Down the line, of course, pag sinabi natin Propeta Ibrahim, Ismail, o Ishaq, o Yaqub, ang mga asbat, hanggang sa time ni Nabi Musa at ni Harun, ni Ilyas at Ilyasa, ni Dawud at saka Sulaiman, sila ni Zulkifl, sila Yunus, sila Ayyub, sila Shuaib, sila Zulkifl, sila Zakaria, si Yahya, at si Isa al-Masih, na anak ni Hazrat Maryam. Ano bang mga religion nila lahat? Kasi pag sabihin natin na ang Islam ay ang pinakauna at panghuling pananampalataya, ang ibig sabihin niyan, ang lahat ng mga propeta, isa lang ang pananampalataya nila. Of course, it makes a perfect sense. Hindi pwedeng pag ang isang propeta, ang dala niya, ganitong pananampalataya, pagdating sa isang propeta, iba na naman ang katuruan. Pagdating ng isa, iba, magrambol yan. Ibig sabihin, mismo ang ating tagapaglikha, hindi siya consistent. Ma-question yung kanyang consistency kasi he is not the author of confusion. Hindi pwede na ang isang propeta, ang religion niya, Islam, pagdating dito sa kabila, ang tinuturo ng Islam, monotheism, pagdating dito, dualist na siya, pagdating sa dulo, trinitarian na siya, pagdating dun sa unahan, politistic na. Ay, hindi pwede. Oo. Ang prinsipyo ng pananampalataya ay iisa lang. Very consistent. From the very beginning to the end. Very consistent. Hindi yan nagko-contradict. Walang contradiction. Ibig sabihin, pag sinabi natin, Islam is the first and final religion, it means to say, by implication, that all prophets preach one and the same religion. Okay, now, sinasabi ng mga kapatid natin, hindi, kasi Judaism was ahead of Islam. Sinabi ko na, point of view nila yan, pananaw nila. Ano ba ang basis nila? At bakit naman Judaism? Alam natin na ang pangalang Judah, sino ba si Judah? Anak ni Prophet Jacob, si Jacob. Anak niya yan. Isa doon sa 12. Si Judah. And then si Judah, alam natin na isa doon sa mga narration sa
Genesis na very negative ang history niya dahil sa ginawa niya sa kanyang yung sa kanyang asawa ng kanyang anak, si Tamar. At ang story ni Judah, hindi ka nais-nais basahin. Kasi nandun yung story tungkol sa tatay at yung asawa ng kanyang anak na nagkaroon sila ng relasyon. Nagkaroon pa ng anak. Very illegal. Hindi magandang storya. At si Lucas naman, ginawa niya na ito ay lolo, kanununuan ni Jesus. Basahin niyo yung the book of Luke, chapter 3. 1 up to 21 para makita nyo kung sino ang mga kanununuan niya. Alright? I do not want to indulge into a discussion na magkaroon ng collision. I do not want to do that. Alright? Okay, pero dito, pananaw nila yan. So, ano ba ang religion ni Propeta Ibrahim? Si Abraham, the father of faith. Lahat tayo, Hudyo o Kristiyano o Muslim, sinasabi natin na Prophet Abraham is the father of faith. It is in him that we draw our faith. Yung paniniwala natin bilang mga reliyoso na mga tao. Kasi sister religion yan eh. Judaism, ika nga, at saka Christianity, at saka ang mga Muslim. Ano yan? Sister religion, ika nga. Alright. Pero ano ang mababasa natin? Alright? Si Propeta Ibrahim sa Quran, binanggit siya bilang isang Hanif. At ang isang Hanif ay hindi mushrik. Ang ibig sabihin, pag sinabi natin Hanifa, itong tao na ito, hindi sumasamba sa mga ani-anito o mga ribulto. Hindi. Hanif yan eh. Oo. Si Propeta Ibrahim ay Hanif, sabi ng Quran. Pero ano ang religion niya? Huwag nating sabihin na ang religion niya Judaism. Kasi hindi pa pinanganak si Judah sa panahon ni Propeta Ibrahim. Di ba? Si Ibrahim, ang anak niya, si Propeta Ismail at saka si Ishaq. Si Ishaq, Nabi Ishaq alayhis salam, anak niya si Jacob. Si Jacob, isa sa mga anak niya, si Judah. Di natin pwede sabihin ang religion ni Propeta Abraham ay Judaism. Right? Mas matatanggap natin na ang religion ni Propeta Ibrahim ay bilang isang Hanifa ay Islam. Alright. Ano bang basis mo? Baka magtanong sila, anong basis mo, Brother Najib, Ustaz? Anong basis mo? Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Pag nagsasabi ka ng katotohanan, magpakita ka ng pruweba. Alright. Sa kasaysayan, si Propeta Ibrahim sa Genesis chapter 14, verse 18 up to 20, mababasa natin na nagkaroon ng kaguluhan noon sa panahon ni Propeta Ibrahim at si Propeta Lut, yung kanyang cousin, nahuli. Nung nahuli siya ng kalaban, narinig niya na organize ng kanyang grupo para makipagdigma. Naghanda na siya ng kung ano-anong klase ng paghanda. Nagkaroon ng operation. Nirescue niya si Propeta Lut. Alright? Then, siyempre, may confrontation. Nagkaroon ng giyera. Natalo yung kanyang kalaban. Na-rescue si Propeta Lut. Alright? Nagkaroon siya ng maraming spoils of war. In fact, yung taga Sodom and Gomorrah, sinabi na, sige, kunin mo ang lahat ng gusto mong kunin. Sabi ni Propeta Ibrahim, no, hindi ako kukuha kahit ano. Importante sa akin, nandito na si Lot. Okay, itong mga nakuha kong fai, yung spoils of war, bahala na kayo, Kinuha niya rin yung iba, of course, but ito ang importante. Kumuha siya ng usyur, or yung tithes, pang-10, yung ikapulo, kumbaga sa atin dito. Mga kapatid natin, protestante, alam nila yan. Ano ba ang tithes? Ano ba ang ikapulo? Si Propeta Ibrahim, sa record ng Genesis chapter 14, verse 18 up to 20, kumuha siya ng ikapulo doon sa spoils of war. At ito ay kanyang binigay kay
Malik Sadek or si Melchizedek. Sino si Melchizedek? He is the high priest. The high priest of the Most High. Oo. Doon siya nagbigay ng ika-10. Sino ito? Siya ang hari ng Salam or Salem. The King of Salem. Ano ang Salem? Kumbaga, Simlam Mim Salam, Islam. The King of Islam, kumbaga sa atin. Malikul Islam, kumbaga sa atin sa Arab, no? Bakit siya nagbigay ng ika-10 doon sa high priest na yon? Bakit? Dahil he is the high priest of the Most High God. Sa Biblia, 2 beses binanggit si Melchizedek. Tingnan nyo rin, basahin nyo sa Book of Hebrew, chapter 7, verse 1 and 2. Who is Melchizedek? Melchizedek is the king of Salam, the king of Salem. Okay? He is the king of righteousness, the king, the high priest of the Most High God. In fact, ang description niya sa chapter 2 ng Hebrew, hindi lang king of Salem, king of righteousness, pero he resembles that of the Son of God kasi he has no beginning, no end, no genealogy. Basahin nyo. Hebrews chapter 7, verse 1 and 2. And then of course, Genesis chapter 14, verse 18 to 20. Now, pag si Prophet Ibrahim nagbigay ng ika-10 or tithes doon sa hari ng Islam, kay Melchizedek, anong religion niya? Judaism? Hindi yata. Christianity? Mas lalong hindi. Mas katotohanan. Pag sinabi niya, sasabihin natin na ang religion ni Melchizedek ay Islam, doon siya nagbigay ng ika-10, hari yun ng Islam. Si Prophet Ibrahim ay propeta rin ng Islam. So ano ang religion niya? Simple, Islam. Okay? Sa next na episode, tunghayan din natin kung ano ang sinabi ni Jesus. Kasi sinabi rin ni Jesus ang religion niya. Okay? Now, if you like this video, please subscribe. Please like. And you can tick the button below para dumami yung audience natin. Okay? Sa inyo po lahat, maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.